nag-aralan kaninang umaga, ang ating patutunguhan sa walang hanggan, o eternal destiny of man. Dito po sa lupa, meron tayong hangganan, kasi tayo mamamatay. So doon lang ating hangganan ng ating pag-iral sa mundong ito. Pero may tinatawag na eternal destiny. Ibig sabihin, eternal, endless, without end, forever. So meron tayong pupuntahan sa walang hanggan. In other words, walang katapusan yun. Kung ano man na pupuntahan natin, walang katapusan yun. Sabihin. So yan ang eternal, walang katapusan, forever. Sabi ng iba, walang forever, meron. Yan ang eternal destiny ng tao. Forever yun eh. Walang katapusan. At ang destiny ito yung lugar na pupuntahan. Meron tayong pupuntahan sa walang hanggan. Walang katapusan. Ganyan. So saan tayo pupunta, walang katapusan yung lugar na yun. Hindi katulad sa mundo, pinakamatagal ay 100 taon tayo mabuhay dito. Pambihira na yun. Sa mga Pilipino, ang ating life expectancy, 72 lang yata. Sa mga 73 yata sa mga babae, 70 sa mga 60 lang yata sa mga lalaki. Mas mahabang buhay ng mga babae. Kahit saan. Kaysa sa mga lalaki. Pagka walang namatay ang babae, isa sa lalaki, madalang lang yun. Madalas, mas walang namamatay lalaki. So, eternal destiny ng tao. Ito yung pupunta natin sa walang hanggang, walang tapusan. Ganyan. Without end, forever, endless. Meron tayo pupuntahan, mga kapatid. Dito po sa Mark 16 verse 16. He who believes and is baptized will be saved, but he who doesn't believe will be condemned. Dalawa lang. Either will be saved or will be condemned. Ganyan. Dalawa lang. Wala sa gitna. Kung may nasa gitna, majority ng mga tao sa gitna, yun ang nature ng tao. Kaya lang, dalawa lang. Sa Biblia, palaging dalawa lang ang ating pupuntahan. Either na tayo maniligtas, o tayo ay mapaparusahan, wala nang iba. Wala tayong mapagpipilian, kundi maligtas, o tayo maparusahan. At yung dalawa na yun, pareho walang hanggan. Hindi kayo maliligtas, hindi kayo sa walang hanggan. Kaya may parusahan, sa walang hanggan din. So, pwede tayo maligtas, o pwede tayo maparusahan. Well, say, condemn. Dalawa lang eh. Dalawang grupo lang ng mga tao. Grupo na maliligtas at grupo na mapaparusahan. Wala nga lang sa gitna. Dalawang grupo lang. Yung maliligtas, yun ang mga masunuring. Obedient. Sabi sa Matthew 7 verse 21, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa area ng langit, kundi yung gumagawa ng kalooban ng aking Ama nasa langit. If you are obedient, ginagawa din ng kalooban ng Ama, ay makapasok tayo sa langit. Kanya. So here we say, sino yung condemned? Yung disobedient. Dito po sa pagkakataon na ito, mas gustong basahin natin yung New King James. Kasi yan po pinaka-accurate na translation base po sa original na salin doon. Original na salin. Teka lang mga kapatid, nahanap ko pa sa pumunta sa Tagalog. English. Dito po sa New King James. Ito aking Biblia, lahat na saan na dito eh. Dito po sa Matthew chapter 7, ito makikita natin. Na salin. Sa karamihan po ng salin na nakalagay, iniquity. Ganyan. Hindi po actually accurate yun. Ang ibig sabihin ng iniquity sa original Grego, kanya. And then I will declare to them, I never knew you. Hindi ko kaya kilala kahit kailan. Depart from me, you practice lawlessness. Disobedient. Hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos. So yun po ay mapaparusahan. Pangalawa, yung mga matuwid. Siyempre, pareho lang po yan. Pag tayo sumusunod sa Diyos, tayo sasabing matuwid kanya ng Diyos. Pupunta sa buhay na walang hanggan. Binasa na natin kanina yan, di ba?
Paano naman yung unrighteous? Hindi sila magmamano ng karal ng Diyos. Basahin po natin, po? Sa 1 Corinthians, hindi ko dinadala yung Biblia, napakalaki kasi. Sa verse 9, ito po ating mababasa. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. Papasya yung susunod talata, and some of you, and where? Sabihin, nung tayo ay naging Christian, hindi na tayo ganun. So lahat ng hindi matwid, sila ay mapaparusa. Yung mga anak ng Diyos. Hindi lahat ng mga tao ay mga anak ng Diyos. Dito po sa Galatians chapter 3, verse 26, verse 27, sinasabi, for we are children of God by faith. Ganyan. Sino man nabautismo ng Kristo, ay binay si Kristo. Ganyan. So, nung tayo nabautismo ng Kristo, tayo po yung naging mga anak ng Diyos. Ganyan. On the other hand, sila yung mga anak ng Diablo. So, 1 John chapter 3, verse 10. Kung may mga anak ng Diyos, may mga anak ng Diablo. Siyempre, masakit na isipin yun, ayaw natin ng gano'n. Gusto sana natin lahat ay mga anak ng Diyos. Pero unfortunately, totoo, may mga anak ng Diablo kanya. Sa 1 John chapter 3, verse 10. In this, the children of God and the children of the devil are manifest. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is he who does not love his brother. Hindi natin minamahal ang kapatid. Pansinin po natin, yung pagmamahal sa kapatid, walang kaugnay sa damdamin. Kahit ayaw mo pa sa kanya, kailangan mo siya mahalin. Kaya kayo po yung agape, walang kaugnay sa damdamin. At makikita natin, yung nasa loob ng iglesia. Yung kaanib sa iglesia ng ating Panginoon. Dahil sa Ephesians 5 verse 23, sinasabi, isang tagapagligtas ng katawan. At ang katawan na yun ay iglesia ng ating Panginoon. At wala sa iglesia, nasa sanglibutan. Dito po sa unang 1, chapter 2, 25 to 26, may mga bagay na ginagawa na magpapakita sa atin na hindi tayo sa Diyos, kundi sa sanglibutan. Ganyan, basahin natin. The 1 John chapter 2, verse 25 to verse 26. 15 yata po yan. Kamali tayo. 15. Hindi po 25, 15. Huwag niyong ibigin ng sanglibutan. Hindi mga bagay na sanglibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umibig sa sanglibutan. Sapagkat ang lahat na nasa sanglibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, ang pagmamata sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. So wala sa iglesia, nasa sanglibutan. Either kayo nasa iglesia ng Panginoon o kayo nasa sanglibutan. It doesn't matter kung miyembro ka ng anumang denominasyon, nasa sanglibutan ka pa rin. Pag wala ka sa iglesia lang ating Panginoon. Totoo lang, grupo ng tao yan. Yung mga naligtas at yung mapaparusahan. Ganyan. Kasi ito ang karakteristik ng dalawa na makikita natin sa ating chart. Yun ang magsasabi sa atin kung saan pupunta. Ikaw ba'y kabilang sa mga ligtas o kabilang ka sa mapaparusahan? Hindi dahil hindi tinakda ng Diyos. Yan ang pinili mo. Pinili mo maligtas at pinili mo parusahan. Nasa tao po yun kung anong gusto natin gawin. At ibibigay sa atin ng Diyos kung anong gusto mo. Ayaw maligtas, pupunta ka sa kaparusahan. Sapagkat ang Diyos ay matuwid. The Revelation chapter 22 verse 10, and behold, I am coming quickly, and my reward is with me to give to everyone according to his word. Hindi tinakda. Ayon sa ating ginawa. Ano ba ginawa mo? Kung anong ginawa mo, yan ang magiging gantimpala mo, sabi ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay matuwid. So anong ginawa mo, yan ang iyong magiging gantimpala. So actually, work is equal to your reward. Kung anong ginawa mo, yan ang magiging gantimpala mo. Kung hindi tayo sumunod sa Diyos, ay hindi tayo maliligtas. Dito po sa Romans. At ang Diyos ay makapagit, totoo eh, pero ang Diyos ay matuwid.
Kung ayaw mo sumunod sa kanyang kahabagan, wala siya magagawa, kundi parusahan ka. So Romans chapter 2, 6-11. Sa kanyang gagantihan ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa kanya. Ayon ginawa mo, yun ang gagantihan mo, sabi ni Apostle Paul. Sa kanila na sa pamagitan ng pagtsatsaga sa mabuting gawa. Yung salitang yun, nagpapakita sa atin, ang pagsunod sa Diyos hindi madali. Kailangan mong pagsikapan kanya. Kailangan mong pagtsagaan o pagsikapan. Iba na kasi ibig sabihin ng pinagtsatsagaan kita ngayon. Hindi, pagsikapan kanya. Na naghahanap ng kalalatihan at karangalan at ng kawalan ng kasiraan na nagbibigay siya ng buhay na walang hanggan. Yun ang mangyayari pag yun ang yung ginawa kanya. Samantalang sa kanila na makasarili, o sino yung dalawa? Hindi makasarili. Ano ibig sabihin? Hindi mo ginagawa ang kalooban ng Diyos, kundi ang kalooban mo. Yun ang ibig sabihin. At hindi sumusunod sa katotohanan, kundi bagkus ay sumusunod sa kasamaan, ay para sa kailang puot at galit. Magkakaroon ng hirap at bighati sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng kasamaan, unay sa Hudyo, gayon din sa Grego. Ngunit subalit, kalalatihan, karangalan, at kapayapaan sa bawat gumagawa ng mabuti, unay sa Hudyo, gayon din sa Grego. So it doesn't matter kung sinong tao ka. Ang mahalaga kung anong ginagawa mo kanya. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatahi ng mga tao. So walang paboritong Diyos. Kung anong ginawa natin sa ating katawan, kung saan natin ginamit ang katawan natin, yun ang maging kagantihan natin. Yun po sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Kung anong ginawa natin sa ating katawan. Saan mo ginawa ang katawan mo? Sa pagsunod sa Diyos. O di pagsunod sa Diyos. At yun ang maging batayan ng iyong reward o kaparusahan sa Diyos. Ito po ang mababasa natin. Sapagkat tayong lahat ay kailangan humarap sa hukuman ni Kristo, upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti ang masama. So natin ginamit ang ating buhay, ibig sabihin. So yun ang makikita natin. Kung anong ginawa mo, yun ang maging gantimpala mo. So nasa atin yun. Anong gagawin mo? Anong pipili mong gawin? Anong gugustuhin gagawin? Kanya. Kung ang gagawin po natin ay makasarili kanya, sa ating sarili lamang, at di tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, alam natin kung ano mangyayari sa atin, tayo parusahan ng Diyos. Kung tayo magtsatsaga na nagsisisikap natin, pinagsisikapan natin gawin ang kalooban ng Diyos, kahit nahihirapan tayo kanya, tayo pupunta sa langit. Dalawa lang. So wala ito. Pantay na pantay yan. Walang kinikilingan ng Diyos. Kahit sino pa tayo. Pag hindi tayo gawa sa kalooban ng Diyos, parusahan tayo. Dahil may araw ng kahatulan. Mayroong judgment day. Napakahaba po, no? May judgment day. Actually, in essence po ng 25, 31 to 46, pag dumating ang Panginoon kasama ng kanyang mga anghel, sa kanyang buong kalalatihan, hindi na bilang tao, kundi bilang Diyos. Kasama yung kanyang banal na mga anghel, sa kanyang buong kalalatihan, titipunin niya ang lahat ng mga bansa. Dadali niya sa kanyang kaliwa ang mga kambing, dahil ang mga kambing, sila po isa sa pinakamatigas na ulo sa mga hayop. Pag pinalaya mo yung kambing, sisirain niya lahat. At sa kanyang kanan ay kanyang mga tupa kanya. On the other ng tupa, sila ang pinakamaamong hayop sa balat ng lupa. So dalawa po kanya. All the nations will gather before him, and he will separate them one from another, as a shepherd divides the sheep from the goats. And he will set the sheep on the right hand, but the goats on the left. Hindi naman kambing talaga yan. Sabihin, yung mga kambing, ito yung mga matigas ang ulo kanya, yung mga tupa, yun ang masunurin. Sumusunod sa kanilang mga pastor. Ay pag-iwalayin tayo sa araw ng kahatulan. Yan, makita natin na sa kaliwa yung kambing, yung mga nasa kanan, yung mga tupa. Supposed to be tayo nasa mga tupa, yung sa kalibutan ay mga kambing. So, nasa kaliwa sila, tayo po ay nasa kanan. Ano mangyayari? Yung nasa kaliwa, yung hindi sumunod sa kalooban ng Diyos, and this will go away into everlasting punishment. Ito yung wala hanggang kaparusahan. Pag nanonood tayo sa mga pelikula, na may eksena sa courtroom.
at nag-declare ng judge, I pronounce, kung sa Amerika, yung jury, you're guilty ka niya, ang gagawin ng judge, ibibigay niya yung kaparusahan. Sabi niya, walang hanggang kaparusahan, walang buong abang buhay na pagkabilanggo. O kaya, death penalty. Alam niyo kung anong itsura ng mga taong tumatanggap ng ganong sentence? Sila yung umiiyak, o yan, nagwawala. Gano'n pa kaya itong walang hanggang kaparusahan? Kung gano'ng kalungkutan at panghihinayang ang mararamdaman ng mga tao yun, di ba? Doon ka magre-reflect sa nakaraang buhay mo. Kung may babalik ko lang, mo. Yun ang pupunta to, everlasting punishment. Ganyan. On the other hand, but the righteous, yung sa kanan, into eternal life. So, yun naman, walang problema doon. Dahil hindi naman kaparusahan yan eh. Yan ay gantimpala. Tayo makakasama ng Diyos magpakailanman sa langit. Pwede dalawa sila. Everlasting punishment o eternal life. Ganyan. So, ang Diyos nagbibigay sa atin ng choice. Anong pipiliin natin? Kasi sa atin yun. Kung ano ang ating pipiliin. Pupunta tayo sa walang kaparusahan o tayo pupunta sa walang hanggang buhay na sinasabi sa atin ng Diyos. So, dalawa ang pupunta natin sa walang hanggan. Ito yung isa. Yung binasa natin kanina. Yung the lake of fire and brimstone. Walang hanggan. Sa kabilang banda, sa langit. Dito sa Revelation 21 verse 4. Paksinin yung dalawa. Doon sa impyerno, kahirapan, bigati, sakit. Gusto mong umalis, hindi ka makaalis. Sa Revelation 21 verse 4, ito po mababasa natin. Dito sa lupa, may parting masaya, may parting malungkot. Ganun talaga sa mundo. Tayo nagkakasakit, tayo nakakaramdam ng pain, tayo namamatay. Sa Revelation 21 verse 4, sabi, at papahiran niya ang bawat luha sa kailang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na rin magkakaroon ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man, ganyan. Sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na kanya. So, yung larawan po ng langit ay comfort. Yung hinahanap natin sa lupa, hindi natin makita. Kalahati yan, kalahati sa lupa, gano'n eh. Pero dito sa impyerno, mahirap yan. Dito sa Mark chapter 9, kaya sinasabi sa Matthew 25 verse 4-6, yan ay pagtangis at pangangalit na mangipin. Ako po ay, ang mga lalaki usually, hindi sila umiiyak. Pagka may masakit ang pakiramdam mo, hindi ka umiiyak. Yan ang pagkakaiba ng lalaki sa babae. Ang babae, siya iiyak. Pag nakaramdam ng sakit, iiyak yan. Yung lalaki, hindi. Ako, naranasan ko yung natutulog ako, tapos inuunat ko yung paa ako, tapos namulikat ako. Yun ang gagawin, mga ngatang ngipin. Yun ang pangangalit ng ngipin. Pinagtitiisa mo yung sakit. Ganyan. Dito sa Mark chapter 9, dito po, sabi nito, yung apoy, hindi nawawala. At yung uhod, hindi na namamatay. So, imagine po natin, sa physical na paraan, yung uhod, labas-pasok sa yung katawan, siyempre masakit yun. Pero, hindi namamatay. Dito sa Mark chapter 9, verse 43, verse 44, kung ang kamay mo ang nakapagpapatisyon sa iyo, putulin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo pumasok sa buhay na baldado kaysa may dalawang kamay na punta ka sa impyerno sa apoy na hindi mapapatay. Ganyan. Na kung saan ang kailang mauod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi napapatay. Ganyan. So, andun ka doon sa environment na yun. Yung sakit, hindi nawawala. So, wala hanggan. Ganyan. Imagine lang natin yun. Yun ang tinatawag na wala hanggang kaparusahan at tinatawag na impyerno kanya at sa langit. Ito hindi tahanan ng Diyos yan. Yung langit ang tahanan ng Diyos. So makasama natin ang langit magpakailanman. Ito yung impyerno. Lake of fire, nasa natin kanina. Dagat-dagatang apoy. Sa Revelation chapter 20 verse 10, walang katapusan. Yung mga Satanas na nandaya sa mga kapatid sa Revelation, kanya, saan sila pupunta?
kasama ng mga anghel at mga bulang propeta, saan sila pupunta? Pupunta sila sa kahirapan na walang hanggan, kanya. Buti pa sa lupa, may tinatawag na day off, pwede ka magpahinga. Pero sa impyerno, walang pahinga. Basahin natin. Ang diablo na dumaya sa kanila ay nihagis sa lawa ng apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng halimaw at ng bulang propeta at sila'y pahirapan araw at gabi magpakailan pa man. So, walang katapusan. Ito ay furnace of fire. Makita niyo yung oven? Parang yung impyerno, parang oven, ganyan. Sabihin, andun ka, parang ang binabarbecue. Pag sinabing furnace, ito po yung mainit. Basahin natin sa Matthew chapter 13, verse 42. Para ma-imagine lang po natin ang impyerno. Alam po yung sa mga denominasyon, hindi sila nagtuturo tungkol sa impyerno. Hindi na tinuturo yan. Sa mga denominasyon, puro positive ang aral nila. Ay siya nagtuturo ng negative. Ayaw nila yung impyerno. Kasi pagka natakot yung mga miyembro, alis sila. Ayaw nila yun. At itatapon nila mga ito sa pugon ng apoy. Ganyan. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pangangalit na mga ngipin. Ibig sabihin, masakit. Verse 50, ganun din. At itatapos sila sa pugon ng apoy. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Kung kayo kasi tandao at bumili kayo ng tinapay, pandesal noong unang panahon, walang oven noon. Pugon. Isang malaking ang tao si bubutas, merong mga apoy sa loob, doon nila tinuluto yung pandesal. Sa labas, mainit eh. Pasok pa sa loob. Yan ang larawan ng impyerno. Doon sa 2 Thessalonians, yung binasa natin kanina, doon ang parusa na ibibigay sa kanila, sa isang apoy na nagliliyab, ganyan. Dalang klaseng apoy, yung mapundat-pundat, di mainit yun. Pero pag nagliliyab, katulad ng susunod na bahay, makikita mo init. Gano'ng kainit yung lalapit ka sa nasusunog na bahay? Ako, minsan lang po nakakita ng nasusunog na bahay. O dalawa na pala, isa palengke. Pero isang bahay, sa tabi ng eskwelahan noon. Nakita namin ang apoy, tapos wala yung eskwelahan. Nahinto yung pag-aaral. Nanood lang kami ng bahay na nasusunog. Pero malayo kami kasi napakainit. Kaya pinauwi kami. Dahil napakainit. Basahin natin sa 2 Thessalonians chapter 1, 7-9. At kayo mga pinahihirapan, ay bigyan ng kapahingahan kasama namin sa pagkapakayag ng Panginoon Yesus mula sa langit na kasama ng kanyang makapangyarihang anghel na nasa nagliliyab na apoy na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Sabi dito, sa nagliliyab na apoy. At ito'y sinasabi ng bautismo sa apoy. Ang bautismo po, ibig sabihin, immersion. So, ikaw'y nakalubog sa apoy. Sabi sa Matthew 3:11 at 12, ang sabi ni Apostle John, yung iba'y kayang pinabautismo kayo sa tubig, wala dumating sa aking uli na magbabautismo sa iyo sa Espiritu at sa apoy, ganyan. So, sila'y malulubog sa apoy, ganyan. Yung binasa natin kanina, apoy na hindi napapatay. Walang problema, walang kwenta yung mga bombero doon. Hindi lang mapapatay yung tubig ng apoy. Dahil ang apoy, hindi mapapatay. Ganyan. At brimstone. So, sabihin, ito'y katulad ng nagtupok sa Sodom at Gomorrah. Tinupok ang apat na lungsod sa lugar na yon. So, mainit. At doon ang pangangalit at pagtangis na mga ngipin. Sabihin, ito po ay larawan ng sakit. Binasa na natin Matthew 8 verse 12, kanina 25 verse 41. At ito rin po inihanda sa diablo. Din po sa kaisipan na ipinalagay sa atin sa mahabang panahon, siyang diablo, parang siya yung hari sa impyerno. Yan ang inilagay sa ating kaisipan. Parang siya magwe-welcome sa atin sa impyerno. Hindi. Siya yung unang pupunta doon. Hindi siya yung Panginoon doon. Siya ang unang parusahan doon. Ang impyerno inihanda sa diablo. Sa 25 verse 41.
Pagkatapos sasabihin niya sa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa, doon kayo sa apoy na wala hanggan, na nihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Hindi siya yung hari doon. Ito inihanda para sa kanya. Anong ginagawa ng Diablo ngayon? Naghahanap siya ng kasama. Kasi ganun ang tao, ganun ang masama. Ang masama, kung mapupunta siya sa kapang, magdadala siya ng kasama. Hindi yung mabuti, hindi ang Diyos. So, hindi that's a job. At di sabi nga natin kanina, ito ay madilim. So, itingnan niyo yung stress na mararamdaman mo sa impyerno. Wala ka nakikita. Madilim. Tapos ikay napapahirapan, wala ka nakikita. Hindi mo nakikita yung katabi mo, basta madilim. Pero masakit. Doon natin makikita ang dalawang bagay na hindi magkasama sa lupa. Sa lupa, pag may apoy, maliwanag. Pero sa impyerno, may apoy, pero madilim. Doon sa verse 12. Ngunit ang mga anak ng kaharian ay tatapon sa kadilimang nasa labas, doon nga pagtangis at pangalit na mangipin kanya. So may nakita natin ito. At ganoon din sa Matthew 25 verse 30, binasa na natin kanina. So yun ang tinuturo ng Biblia tungkol sa impyerno. At kung papasinin natin, wala tayong makikita mabuti dyan kahit isa. Higit pa sa bagay na yung mga tao ayaw mong kasama sa lupa, kasama mo to. Yung mga marites, kanya, ito, mga chismosa, etc., mga masamang tao, doon lahat. Hindi mo ayaw mong kasama sa lupa, kasama sila doon. Mga mamamatay tao, kriminal, ang sinungaling, doon sila lahat. Doon klaseng environment sa walang hanggan. Ayaw makasama sa lupa, makasama doon, walang hanggan. Buti pa sa lupa, pansamantala lang. Hindi mo siya kasama 24/7. Pero sa impyerno, kasama sila doon. At sila ipahirapan doon, magpakailanman. So, di may walang katapusan. Kaya tanong gawin natin, hindi na tayo makakatakas dyan. Basahin natin ang Apocalypse. May katulad tayo ng taong yun, na maramdaman mo yung sakit, sumisigaw ka, pero walang solusyon. Sabi ng mga scientists, in every problem, there is a solution. Yan. Sa impyerno, hindi totoo yan. Pag napunta ka sa impyerno, wala lang solusyon. Yes, so, Revelation 10. At iinom din naman ang alak ng puot ng Diyos, na niyahandang walang ahalo sa kopa ng kanyang puot, at pahirapan sa apoy at supre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay papailang lang magpakailanman, at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Sila yung mga sumasamba sa halimaw, sa larawan nito, at sino mang tumatanggap ng tanda sa kanyang pangalan. So, yun ang sinasabi sa atin. Sila'y pahihirapan magpakailanman. Bakit po natin tinuturo ito? Para hindi tayo mangarating dyan. Nakakalungkot kung nandito tayo, tapos pupunta tayo ito. There is no reason para sa atin pumunta doon na alam natin kung ano yung katotohanan, di ba mga kapatid? Walang dahilan pupunta. Yun ang ganda ng langit. Dito po sa, ayaw ko yung salin na yan. Itong salin po sa New King James. Kasi balik tayo ulit sa New King James. Ang larawan na sinasabi sa New King James at saka sa King James ay siyang larawan ng isang lugar na maganda. Sabi kasi rito, in my father's house are many rooms. Yan. Hindi ko lang kung sari niya. Pero dito po sa New King James, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. So, vision Diyos siya. Kung kayo sumasampalata, sumampaltayo rin ko sa akin kanya. In my father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. So itong salin dito, in my father's house are many mansions. Sa larawan natin, gara kaganda yun. Sa lupa, may mga arkitekto na napakagaling, gumagawa sila ng mansyon, napakaganda. Gawa lang ng tao yun. Eh yung gawa ng Diyos. Gano'ng kaganda yun, di ba?
Yun ang mawawala sa atin kung hindi natin bibigyan pansin ang kalooban ng Diyos. At yung binasa sa Revelation 21 verse 4, wala nang hirap, wala nang sakit, wala nang pagtangis, wala nang luha sa mga mata, wala nang kamatayan, ganyan. Yung hinahanap natin dito sa lupa, yung tinatawag yung utopia kanya, wala sa lupa yun. Ang utopia nasa langit. Yun ang inihanda sa atin ng Diyos. At ito'y binigay sa atin ng Panginoon. Magbibigay sa atin ng kapahingahan. Naalala po yung mga nanay. Sabi ng mga nanay, hindi na ako nakapagpahinga. Kaya hindi mo itong ginagawa ko. Yung sinasabi niya dialogue ng mga nanay. Di ba? Pero, may hinto yun. Saan? Sa langit. Sabi sa Matthew chapter 11 verse 29, take my yoke upon you and learn from me. Yung salitang learn, matuto. For I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Right? So yung langit, yun ang rest in peace. Hindi sa libingan. Yung karamihan po nakalagay sa libingan, rest in peace. Hindi totoo yun. Ang kapahingahan na tunay ay nasa langit. Dito po sa 2 Timothy chapter 4 verse 8. Ito yung pinagmamalaki ni Apostle Paul. Ito'y karangalan kasi ito'y corona kanya. Yung mga sa New Testament, sa panahon ng Grego, pag nanalo ka sa Olympics, ang lalagay lang siya, ganyan lang. Dahon lang na ganyan. Pero yun ay karangalan na yun. Hindi kayo sisikat sa lipunan ng mga Grego. So sabi ni Apostle Paul, finally there is laid out for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who have loved His appearing. Yan ang inintay natin, ang pagdating ng Panginoon. Bibigyan tayo ng putong ng katwiran. Lapit na po tayo. At yun ay mamanahin, yun ay mana. Sa lupa, kami po, unfortunately, nung namatay ang aming ama, wala naman kami nana. Hindi naman kayo mayaman. Hindi naman mayaman ang aming tatay. So wala kaming binana. Okay lang yun. Walang problema yun. Pero dito sa langit, ito yung mana na hindi natin maihambing sa lupa. Gano'n mang kayaman ang minana mong kayamanan sa lupa, may katapusan. Sino yung may-ari ng SM, napakayaman nun, bilyonaryo yun eh. So, namatay siya, hindi na siya bilyonaryo. Hindi niya dala yun, hindi madadala sa langit. O sa kung saan pupunta. To inheritance incorruptible and undefiled, di nagsisira at walang kapintasan kanya. And that fadeth not away, to serve in heaven for you. So, yung meron tayong mga manahin doon. Siyempre, sino bang ama natin? Ang Diyos. Gano'n kayaman ng Diyos? Yung iba. So, meron tayong mga manahin sa lupa at ito'y nihanda sa atin. So, dalawang ating pupuntahan. Mga kapatid. Dalawa lang. Anong ating pipiliin? Sa impyerno o sa langit? Dito, masakit eh. Doon ang masaya. Dito po natin pinapansin dito sa lupa ang mga bagay nito. Minabaliwala halaga natin, pero mahalaga. Pwede, pag tumating ng kamatayan natin, doon natin makikita yung totoo. Yung mga bagay na binawalang halaga natin, na binigyan ng pansin. O kung tayo nagsumikap, punta sa atin. Yung tayo masaya sa langit. Yun ang hinahanap natin kasi wala naman po sa lupa yan. Eh, ito itong panahon ng pagpili. It's too late. Pag tayo malapit ng mamatay, o pag tayo namatay na, it's too late. Wala na tayong magagawa doon. James chapter 4 verse 14. Whereas you do not know what will happen tomorrow. Totoo yun. Kahit nga mamaya, hindi natin alam eh. For what is your life? Anong buhay natin pinagmamalaki? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Yung naglaro kami ng bula, na maliit kami, napakaganda nun eh. Pero sandali na, wala na. Yun ang buhay natin. Napakaiksi lang. Napakabilis. Minsan, pagka ako'y nag-iisip, parang kailan lang naman. Tapos yun, 62, 63 years old ka na.
10 taon na lang siguro matitira sa buhay mo. Kung meron ka pa 10 taon. So, gano'ng kaiksi ang buhay natin para ipagpalit natin ng walang hanggan. So, sino po magsosong leader kung alam niya yung kantang What Will It Be? Yan ang ating kakantahin. Ano ba ang mangyayari sa atin? So, tayo sa mundong ito, nasa crossroad tayo eh. Saan tayo pupunta? Sa kaliwa? Pupunta sa impyerno? O sa kanan? Pupunta sa langit? Dahil dito natin ginagawa yan. Dito tayo pipili habang tayo buhay. Dahil pagdating ng kamatayan, it's settled kung anong ginawa mo sa lupa. Yun ang magiging eternal destiny, mga kapatid. So, ano pipiliin natin? Lahat ng tao na nasa katinuan, pipiliin niya langit. Wala pa ako nakita pupili ng impyerno. Pero ang problema, pagka sinabi ng Diyos, kung paano pupunta sa langit, ayaw naman nila. So sila pupunta. Pupunta sila sa ayaw nila. Yung sa kaparusahan na walang hanggan. So ito po ang ating mensahe po sa umaga po. Tandaan ninyo, pag pumunta kayo sa denomination, di natin turo yan. Yung mga saksi ni Jehovah, hindi sila naniniwala sa impyerno. Ganyan din ang Seventh-day Adventist. Yung Worldwide Church of God, di sila naniniwala sa impyerno. Hindi raw kaya gawin ng Diyos na pahirapan ng tao na ginawa niya kanina. Pero ang totoo ang impyerno. So huwag tayong mapunta doon, mga kapatid. So ito po ang ating mensahe sa mga pangito. Maraming salamat.